So yun, ito. Sakyan na natin tong ZH2. Yan siya. Makikita nyo. Bruskong-brusko yung dating. Lalo na yung gulong, naka 200. Medyo madumi lang, nag-uulan. Ngayon na lang kasi ulit tayo nag-ride, no? Ng gabi. So yan, tara. First impression dito sa bike, medyo nakasubsub tayo ng konti dito. Ito nga yung lagi kong sinasabi. Pagka Kawasaki Z series, nakasubsub ka talaga. Medyo pang sports talaga yung datingan mo. Hindi siya upright tulad ng MT-09. Yan. Tapos pag nagprimera ka, yan, naka-on na yung launch control. Yun, oh. Nag-ano yung boost niya, yung turbo. So tara, ride na natin to. Quick ride lang gagawin natin, no? Dito lang tayo sa expressway. So try natin tong launch control dito sa expressway. Parang ganito. Talaga power ng ZH2. So review lang natin to ng saglit bago mawala sa atin tong ZH2. Pros and cons, tsaka kung ano mga napansin ko sa kanya. Siyempre kung i-compare natin sa Z1, Z9, tsaka sa MT-09, pero ang counterpart nito sa Yamaha is yung MT-10 eh. So feel ko sila yung match. Dito sa ZH2, ibang iba yung shifting niya eh, kapag umalo yung quick shifter niya. Siguro kasi inline 4, kaya napakaganda ng shifting, smooth. Tapos yung power na binibigay niya, kalahati pa lang yung throttle ko pero sumisibat na siya. Tapos nag-i-engage yung ano niya, yung turbocharge niya. Para kanyang hinihila pa lalo. Alam mo yun, umaarangkada ka na tapos hinihila ka pa niya. Daming natatakot sa power nito, no? Pero ikaw yung may hawak ng throttle eh. So sa'yo nakasalalay yung driving mo eh. Malakas naman talaga, pero meron naman siyang driving modes. Pwede ka naman mid power or low power. Kasi ako naka full ako eh. Tapos yan, naka traction control 3 tayo. So para sa akin, napakasarap gamitin ng ZH2. Meron lang akong mga sasabihin cons talaga na syempre wala namang perfectong bike, no? Pero the rest napakasarap gamitin eh. So sabi ko nga, kung may perfect bike, close to perfect bike, ito yun eh. Sumunod sa MT-09, sinabi ko sa inyo. Masasabi kong pwedeng pwede sa beginner to eh. Kasi may kaibigan tayo eh, si Okata. First big bike niya is ZH2 eh. So kung kaya niya, diba? Kaya din ng iba. So nasa skills lang talaga, no? Napag-aaralan naman lahat yan. So napapansin ko dito sa cons, yun na lang ang sasabihin ko dito kasi wala naman masyadong ibang mapupula dito sa bike kasi puro goods talaga tong bike na to. Nakaka-enjoy gamitin, sobra.
So ang masasabi ko dito sa cons, unang-una syempre kung beginner ka, mabigat sa ito. Pero ako kasi lagi ako naka adventure bike kaya yung bigat parang hindi na ano sa akin hindi na siya bago so para sa akin yung bigat niya may purpose syempre para di ka mag-wheelie, hindi ka tangayin sa high speed, di ba? Pero syempre mababanggit ko pa rin cons yun kasi sa naked bike given na dapat medyo magaan sabi ko nga walang perfectong bike, ito pinag-aralan to kaya may purpose yan kung bakit siya mabigat, lalo na turbocharged siya. So isa pang cons na napansin ko pag lumiliko ako, yung kay Okata din napansin ko yun, medyo parang bumibigat siya pag niliko mo siyang ganyan. Magka counterlean ka ng konti lang naman. Ano ba mga napansin kong cons? Hindi siya mainit unlike no Z1 tsaka nung Z9, yung kanyang upuan masakit, no? Nakakapagod siya upuan talaga. Lahat ng Z series ang titigas ng upuan. Ewan ko lang sa Z650 hindi pa ako nakatry. Z5 nakatry na ako. Z9 tsaka Z1 ang titigas lagi ng cushion nila. Ang sakit upuan. So hindi ka tatagal dito, kailangan mong tumayo ng konti tapos stretching yan. The rest, ang ganda no? Iba talaga gawa ng Kawasaki. Sobrang sulit, no? Sobrang ganda. Wala akong masabi dito sa ZH2. Sa pang cons na napansin ko dito, no? Napakalakas na sa gas. Mabot lang ako dito ng 10.5 km per liter. So mga ganun, mga 11. Walwal mode naman yun. So siguro kung hindi ka masyadong walwal mode, abot ka dito siguro mga 11. Matipid na siguro yun. Pero dito yun malakas talaga siya sa gas. Mga turbocharge and then MT10 yan. So paano yung lagi ko sinasabi sa mga naked bike ng Kawasaki, yung kanilang suspension tigas. So kailangan mo ulit siyang i-retune. Kasi parang dinidribble ka. Alam mo yun, yung pakiramdam na yun. Sobrang tagtag niya, lalo sa likod. Tapos yan ang body position mo, para ka naka sports bike ng bahagya. Medyo nakayuko ka, nakasubsub ka ng konti, no? Quick shift, mas malutong siya compare sa 3-cylinder Parang mas lalo siyang crunchy, may pumuputok sa kanya. Yun iba yung feel niya para siyang may something, lalo kapag ka nag downshift ka. Sobrang ganda nung tunog niya, mas ma-appreciate mo siya. So mamaya try natin uli yung launch control. Yan, nakalagay naman yan dyan naka neutral siya, papalo lang siya. Pero kapag naka-primera ka na, dun siya parang nabibitin yung RPM niya. Dire-diretso. Pero pagka nag-neutral ka, ay pag nag-primera ka, dun siya mag-launch control. So mamaya try uli natin. Talaga yung power nito, sobrang sarap gamitin. Sarap nito pang keeps Pero syempre
Wala namang tatagal na unit sa atin. I-out din natin to soon. At yung next dream bike naman natin na Tracer 9 GT. Dream bike unlock na tayo dito sa ZH2. So yan, try natin tong launch control. Ganun lang siya, no? Pag binibitawan ko kasi yung clutch, umaangat siya eh. So, hindi ko siya malaman kung kailangan mo siyang bitawan, release talaga ng sobra o dahan-dahan lang. So, itong bike natin ay isa-swap natin sa Tracer 9 GT na 2022 model. Add lang tayo ng konti, no? Tapos, syempre, dispose din natin yung GT. Yun, review natin yung Tracer 9 GT versus dun sa GT na first version na yung nahawakan natin. Parang kailan lang, no? Bibilis. Ganun ba karami yung mga gusto mag big bike? Ba na talaga yung ano ngayon? Big bike community. 95, nag-engage na yung fan pala nito. So hindi siya umiinit ng sobra, hanggang 100 lang siya. So ayun guys, salamat sa panonood. Dito na natin tatapusin yung video. Abangan nyo kung anong next bike nire-review natin. Stay tuned, God bless, ride safe, shalom.